Okay mga ka-5-9, ang topic natin ngayon dito sa dalawang gwardya na pinatay ng kapwa gwardya, binaril habang natutulog. At ngayon naglabas ang PNP Susya natin ng memo na kung saan tungkol sa anti-bullying. At ito nga yung memo ng Susya. Okay, so ito kasi ay hindi lang isang bisis na nangyari, maraming bisis na nangyari ito sa iba't ibang lugar. Bagkus itong bagong nangyari ngayon na bago magpasko ay may isang pangyayari na kung saan may isang ka-5-9 na pinatayin niya yung dalawang kasamahan niyang ka-5-9 na habang natutulog. Okay, so bakit nga ba nangyari ito? Kaya ito na nga, mayroong memo at ganyan naman talaga, huli lagi yung mga memo na dumarating kapag may nangyayari. So ganun pa man, bilang isang dating humahawak ng maraming tao, experience natin yan. Kaya nga sabi nga natin na kahit sa mga officer, iwasan natin ang pambubuli or kahit yung biruan, yung mga minor na biruan. Minsan mayroong mga hindi nakakaintindi dyan, mayroong mga napipikon. Isa sa dahilan niya kung bakit nag-away-away yung ating mga tropa. So ganun pa man, bago natin patuloy itong ating video, ito yung ating isang video na ito ay gagawin naman natin itong pa-entry na naman, At ito'y, pag ito'y na-share ninyo sa inyong Facebook or sa inyong YouTube kung saan nyo nang panood, maaaring mananalo kayo dito. At siguro gagawin na natin dito, sige, 10 tig-100. Yan, okay? At gagawin natin is 10 tig-100 at dalawang tig-500 at isang 1,000. Ayan, nilakyan na natin, Kaya sa mga gustong mag-sponsor dyan, gusto tumulong kay Kuya Isko Official, siyempre welcome dito mga sponsor natin. PM nyo lang ako kasi may mga pa-premium tayo dito at siyempre pe-flex natin yung channel. Okay, so ulit 10 tig-100, dalawang tig-500 at isang 1,000 natin big prize yung ating pa-premium dito. I-share nyo lamang yung video na ito at abangan ninyo yung ating parapol. Gagawin nating monthly raffle. So siguro ang raffle na ito is by hinapos ng January na ito, pagpasok ng February. I-announce natin uli kung kailan natin i-raffle, kaya abang-abang lang. Okay, so yan, wala kayo bang gawin kundi ang ating mechanics, i-share nyo lamang po yung video na ito at makasali na kayo sa raffle. Abangan nyo sa ating paraffle sa darating na siguro by February natin ito gagawin, pagpasok ng February, kasi nga para buong isang January yung ating raffle draw. Okay? So yun na nga mga kaibigan, bakit nga ba nangyari itong patayan? Minsan, mga iba, ang sitwasyon ng iba, sa agency naman, sila nagkakaroon ng problema. Dito naman, sa kapwa kasamahan. So dito, ang pag-uusapan natin ngayon, yung kapwa kasamahan, kung bakit nangyari nga ito. So maraming experience dito na pinagbabati ko, yung mga nag-aaway na magkakasama dahil sa pikunan, dahil sa biruan, anti-bullying nga, sabi dito, na kung saan ito yung memo ng PNP Susya para sa mga security guard, na kung saan ibababa ito sa security agency, at syempre si security agency naman ilalatag ito sa mga tauhan. Okay? So ayan, nakasandulan tayo ngayon, So ganun pa man, anti-bullying. Ito nga ba, paano nga ba nangyari ito? Actually, marami tayong experience tungkol nga dito. Iba yung pambubuli, iba din yung biruan. So ganun pa man, pareho lang yung dalawa na yon. Pag binubuli ka, minsan hindi ka natutuwa. So same lang din, pag biruan or binibiro ka, minsan hindi ka rin natutuwa. So hindi lahat ng biro is nakakatuwa. Yung ibang biro is nakakainis, na kung saan umaabot sa hindi magandang pagtatangpo o pagtatalo. Ang situation dito sa nangyari ng patayan na ito ay una, parang inuman dahil magpapasko. Nag-inuman yung magtropa or magkakasama. At na hindi alam nung dalawa ay nagtanim ng sama ng loob itong suspect, na kung saan siya ay kumbaga nagsimula sa pagpasok ng hindi tamang oras, at siya nga ay bago, na kung saan yung mga kanyang mga kasama, yung dalawang namatay, ay late kung pumasok, So dahil bago itong suspect, parang kinakaya-kaya lang, At yun na nga, dahil nagkaroon ng inuman, doon nagkaroon ng pagbibigayan ng hindi magandang salita. At hanggang sa nangyari, hindi naman kinaya nung bago or nung suspect na harapin sila ng harapan
ay kumbaga doon sa pagtatalo, nagkaroon pa yata ng saksakan eh. Kaya lang hindi siya tinamaan hanggang sa lumayo siya, umalis siya. Kaya lang nung bumalik siya, nataon naman natulog na yung dalawa. Nung natulog na yung dalawa, sa kanya kinuha yung kanyang firearms at pinutukan yung dalawa hanggang sa namatay. So napanood naman siguro ninyo yung interview niya nung nahuli na siya. So ganun pa man, ang punto natin dito, ang pag-uusapan natin dito, bakit nga ba nangyayari nga ito? So ito nga, kasi yung ating ibang mga kasamahan masyadong mabuli sa kasamahan. So katulad ng halimbawa biruan or pagbibiro na hindi naman sa'yo nakikipagbiro, huwag mong gaganunin yung kasamahan mo kasi hindi naman lahat ng oras is good yung kasama mo or okay yung kanyang pag-iisip. So ganun pa man, yung bully naman, iba din yun. Yung bang binubuli ka na kaya mo ba yan? Hindi mo naman kaya yan, wala ka namang alam. Yung mga ganyan, bully na yan, part ng bully na yan. So kailangan trabaho lang tayo mga ka-5'9", no? Kaya kung ikaw ay isang ka-5'9", dapat alam mo yung ginagawa mo. At yun nga, dapat mahaba ang pasensya at talagang nag-training ka, dapat para alam mo yung gagawin mo. So dito sa situation, although bago yung suspect, pero ganun pa man, wala ka na kasing magagawa kung yun ang laman ng utak ng isang tao pag gusto niyang pumatay ng kapwa-tao. Kahit ano pang sabihin mo dyan, pag gusto ko niyang patayin, papatayin ka talaga. So tulog ka man o hindi, basta gusto niyang patayin, papatayin ka talaga. So yun yung mga nakakatakot. Kaya tayong mga ka-5'9", kailangan marunong tayo makiramdam. Pag hindi naman natin, kumbaga katsukaran, sabi nga nila, or kabiruan, or hindi good sa iyo, or hindi ka niya kaibigan, or kahit nga magkaibigan, nangyayari pa yung pikunan eh. Huwag mong gaganunin ang isang kasamahan. No? Sa pagdating naman sa trabaho, lumaban tayo ng patas, sabi nga ng iba, pumasok ng tama. Kung 7 to 7 ang pasok, pasukan natin ng tama yung ating kapalitan. Huwag natin na porket bago, okay na sa atin, pasukan natin siya ng alas 8. At lalo na hindi naman natin babawian. So kung tawag dyan is gulangan. So hindi mawala sa mga ka-5'9" o sa mga kasamahang ka-5'9" is mayroon talaga manggugulang. Tandaan ninyo, ay hindi yan habang buhay na gagawin mo yan sa kanya. Mayroon kaming isang tao, nangyari din dyan. Binaril ang kasama niya ng shotgun, buti hindi siya tinamaan dahil nakatakbo. Kaya lang nangyari dahil sa galit niya, namaril na lang siya sa kalsada, 3 ang patay. Yun nga lang, nakulong siya. So ganun pa man is hindi nga maganda ang kahinatnan pagka ganun ang magiging situation. Kasi yung biruan, binibiro niya ang kasama niya na mabaho ang kilikili niya, kaya iniwan siya ng asawa niya. Hindi nagustuhan nung kanyang kasama, kaya siya binaril ng shotgun. So marami tayong experience na ganyan. So ganun pa man mga ka-5'9", ang ating maipapayo lang dito, tayo ay pumasok sa isang security profession, tayo ay professional, tayo may lisensya, tayo nag-training, dapat trabaho lang ang ating iisipin. Huwag tayo pumasok ng away ang ating hahanapin dahil walang magandang kahinatnan yan. So ganun pa man, siyempre kailangan mong mag-enhance sa iyong kaalaman. Kasi pag hindi ka nga mag-training, hanggang doon ka lang talaga. Kaya nga ang iba, akala nila okay na dahil security na sila, pero hindi sila train guard. So yan yung mga hanggang doon ka lang. Pero pag nagtitraining ka kasi mga kapatid, mga ka-5'9", doon ka ma-enhance. Lalaki, lalawak ang iyong kaalaman. Lahat ng mga dapat mong gawin, magagawa mo. At lahat ng dapat mong iwasan, maiwasan mo. Kasi nga, marami kang alam. Malawak ang iyong kaalaman. Pero pag hindi ka nag-training, kung ano yung nasa isip mo na hanggang doon lang talaga yan. Kaya medyo madali kang mainis, madali kang magalit, hindi ka marunong magpasensya kasi nga maiksi lang yung iyong pasensya dahil yun lang ang alam mo, no? Ang alam mo lang kasi is magtayo, mag-duty, pero hindi mo alam kung ano ba talaga ang mga dapat nating gawin. Ano ba talaga ang pagiging isang professional ng ating isang ka-5'9". So ayan, para maiwasan na magkaroon ng problema sa kasama, iwasan ang makipagbiruan, iwasan ang pagbubuli ng isang kasamahan. So katulad nga nito, 2 ang pinatay niya na walang kalaban-laban dahil tulog bago niya binaril yung kanyang kasamahan. So ganun pa man, no comment na tayo doon. Mapagising man yan o mapatulog man yan, pag gusto ka talagang patayin ng tao, papatayin ka talaga. Kaya nga, iwasan natin na ang magiging problema is ganun ang kahinatnan. Kaya nga maganda, kaibiganin mo na lang yung nakasama mo, no? Kung mayroong problema at mayroong mali, i-report mo sa opisina or kausapin mo. Pag hindi makinig, i-report mo sa opisina. Ganun lang kasimple. Mayroon tayong mga due process, mayroon tayong mga protocol, mayroon tayong mga SOP
sa ating duty na kailangan natin, yun ang gagawin. Sabi nga ng mga ibang comment, nilagay niya ang batas doon sa sarili niyang kamay or sa kamay niya at nilagay niya ang batas. Wala na tayong magawa doon. Negative na yung mga ganyang comment kasi nga bakit? Sabi ko nga, ulitin ko, ang isang tao pag gusto kang patayin, hindi na nag-iisip ng batas yan, papatayin ka talaga. Kahit makulong pa siya. Ganun lang kasimple yan. Pag gustong pumatay ng tao, ang kapwa mo tao, wala nang salita-salita na sasabihin mo na takot sa batas, takot makulong, takot kung ano pa. Wala na yan. Kasi ang purpose niya, kahit makulong ako, mapatay lang kita. So ganun lang kasimple yun. Kaya nga, huwag ganun mga kapatid, mga ka-59, mag-ingat sa trabaho. Tingnan maigi kung tama pa ba ang mga ginagawa mo na hindi ka nakakasakit ng kapwa mo. So yun, sayang ang buhay, di ba? So yan po mga kaibigan, mga ka-59, Kuya Isko Official po at Guwapong Bihero TV at yung ating Facebook, Charles Francisco, 20,000 followers na. Thank you very much po sa inyong lahat at sa mga nag-follow. At yun nga, sa ating mga kasama sa event, thank you very much po sa inyo. Kita-kita tayo muli sa ating susunod na video. Like and share lang po. Mananalo ka na dito ng 10 tig-100 at 2,500 at 1,000. Ayan, sa mga sponsor, welcome. PM nyo lang ako sa mga sponsor natin dyan. Ayan, okay? So maraming salamat po muli. Mabuhay po ang lahat at mabuhay. Tumulong sa kapwa, pagmamahal niya at pagkalinga. Kapag kailangan nyo, palaging na